Nagkakalapati lang, wala na akong masabi. Lupit na mga ibon, talaga niyang kalapati. Siya ay nakakabilib, taong mapagkumbaba. Kilalang kilala niyo, punong ministro. O yan mga kaamigo, ganda ng sikat ng haring araw. Tingin ko naman hindi na magkakaroon ng bagyo ngayong buwan na to. Ha? O yan o. Ganda. Sikat na masikat ang araw mga kaamigo ha. Kaya hintayin lang natin si Kokoy. At medyo nagtagal lang konti daw yung biyahe niya. Medyo nagka-problema ng konti yung tiyan niya. Punta pa yata sa bukid mga kaamigo, pambihira. Inabutan si Kokoy ng buenas. Nagdeposito sa bangko. Ha? Sa kabukiran si Kokoy. Tapos na yata eh. Abangan natin mga kaamigo. Na-delay lang ng konti yung kanyang pagre-release. At pagsisend sa atin ng kanyang location, ano? Alright, so abang-abang lang tayo hanggang magmo-monitor muna tayo sa ating mga kalapati rito. Okay? So, nakabukas na rin naman yung nasa ibaba na yon. Nakakapagpasikat na sila ng araw dyan. Ayan, oh. So, dito na lang, yung mga YB natin dito. I-open natin yan. Oh, labas na! Labas, labas, labas! Labas na kayo at sa mga susunod na mga araw at linggo, kayo naman ang ibabatcher namin. Okay, labas na, labas, labas, labas. Dito na kayo. Ay, mga kamigo. Marami na rin tayo pwedeng i-batcher dito eh. Dahil nagmamature na sila. Okay. So dapat yan i-batcher na yan nung nakaraan na to. Kaso may bagyo kasi ngayong mga sumisikat na ganito araw, sarap mag-batcher niyan mga kamigo. Yan, sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, mga 10 yung pwede nating i-batcher dito mga kamigo ha. Kaya abangan niya, mga 2 batch ito. Pwede nang i-batcher yan. Tapos si slow mo, masusubukan natin yan. Sana hindi mawala mga kamigo ha. Pero subukan natin siyang i-batcher. Malay nyo mga kamigo, mabatcher pa si slow mo ha. Yan siya. O, yan o. Diba parang wala naman ng slow mo eh. Nakakapaglakad ng maganda eh ha? Mga kamigo. Medyo may konting ano lang, pero halos parang wala na pagka lumalakad. Yan. So abangan natin yan si slow mo mga kaamigo ha. Pag nag-batcher tayo, sasama natin yan si slow mo dyan. Iba-batcher din natin siya. Let's go. Okay. Ready na ako dito mga kaamigo eh. Kaso si Coco yung hindi ready mga kaamigo. Pambira. Pakatagal ni Coco mag-reply. Nali talaga yon. At dapat yan nakarelease na siya. Hindi pa siya nakaka-release. Mag-aalas 7 na mga kaamigo. Pambihira. Late si Kokoy. Ayan o, 6:48 AM na mga kaamigo. At wala pa si Kokoy. Wala pang chat. Hindi pa yata nakakarating doon sa 60 km mga kaamigo. Kaaga umalis eh. Okay. So dahil naghihintay tayo ng chat ni Kokoy kung ano ang gagawin niya. Pambihira. So, inutusan ko si Kokoy na tatlo-tatlo ang pakawala ngayon mga kaamigo. Kahit na pumagitan ng bagyo, mga ilang araw na pahingi kalapati natin, magti 3 on 3 si Kokoy ngayon. Basta mabasa lang niya ha. Pag hindi niya nabasa yung chat ko, isang bugso lahat yan dito mga kaamigo. At kailangan mabasa niya yung chat ko na tatlo-tatlo lang ang pakawala. Para lumakas ang homing ng ating mga kalapati mga kaamigo. Ganda na sikat ng haring araw. Baka abutan pa ng init mga kamigo. Kaya kailangan talaga ay mapakawalan yung kalapati na hindi sobrang init. Kasi tumutukod ang kalapati mga kamigo pag sobrang init na ng panahon. Bababa at bababa yung katulad niyan. Daming may tubig dito sa mga sakahan na ganyan. Ngayon, ayan o. Dahil kakatapos na ng bagyo. Tumutukod yung mga kalapati sa mga ganyan mga kamigo. Oras na natanaw ng mga kalapati yan at uhaw na. Daming bababa ng mga kalapati ngayon. Puro tubig yung sakahan ngayon. Kaya kapag yung kalapate sobrang pagod, bababa dyan sa bukid yan, iinom. Doon na magtatagal kasi magpapahinga yan eh. Kapag tumukod sa bukid yan, ano yan, i-recover niya yung sarili niya para lumakas siya, tapos akalang lilipad yun. Kung mga 30 minutes lang, 1 oras, nandun lang yun pagka walang bumugaw sa kanya. Okay? So abangan natin si Kokoy mga kamigo, baka alas 7 na makapagpakawala yun, wala pa eh. Let's go! Okay, so ayan mga kamigo, update tayo. Hindi pa rin nakakapag-release si Kokoy. Hindi pa rin siya nakakarating doon sa kanyang pupuntahan na Plaridel mga kamigo. At dahil nga medyo tinanghali na siya ng punta, hindi ko alam kung paano ba nangyari na kay Kokoy. Hanggang ngayon wala pa mga kamigo nga update kung nandun na siya sa Plaridel o wala pa.
nasa biyahe siya, na traffic dahil tinanghali na siya. At time check tayo, 7:24 na oh. Hindi pa rin nakakarating si Kokoy sa kanyang pupuntahan mga kaamigo. Kaya nagdesisyon na ako na pakawalan na lang lahat yung kalapate, wag nang tatlo-tatlo kasi mainit na mga kaamigo. Sigurado tutukod na yung kalapate natin. Iba yung sikat ng araw ngayon, mainit mga kaamigo. Ayan oh, sobra init. Hindi na nga ako makatayo dito dahil mga kaamigo nakakasilaw oh. Hindi na kaya ng kalapate na tatlo-tatlo sigurado niyan. Baka tumukod na lang. Pero kapag madami kasi mga kaamigo, pagka kasi madami pinakawalan mga kaamigo, maingganyan lumipad lahat. Pero kapag tatlo-tatlo kasi madalas tumutukod eh. Pero we will see. Kung darating si Kokoy ng bago mag alas 8, pwede pa yung tatlo-tatlo eh. Okay? Pero kung mamaya pa makakarating si Kokoy dun sa pupuntahan niya, lumagpas ng alas 8, grupo ko nang papakawalan ito mga kaamigo. Pero kapag ngayon, kaya-kaya pa, tatlo-tatlo. Let's go, abangan natin. Okay, so yung mga kaamigo, nagdesisyon na lang ako na bitawan ng lahat dahil ibang klase yung init ngayon mga kaamigo. Kakasilaw, grabe, hindi nga masyado matingnan yung bandang location ng araw dahil talaga masisilo ka. Hindi pa naman ako nakapagdala ng salamin dito sa rooftop, kaya ngayon, napakawala na po ni Kokoy ng 7:30 mga kaamigo. Kaya naman, panoodin natin yung kanyang pag-release dun sa location sa Plaridel mga kaamigo. Sa susunod na lang tayo magpakawala ng tatlo-tatlo. Tingnan muna natin kung yung kalapati natin ay makakabalik sa pangalawang toss natin sa Plaridel na ito mga kaamigo. 60 km, let's go! Ayun, napanood nyo yung ating release, no? At si Kokoy, sabi ko kumain muna siya bago siya umuwi. Pag may nadaanan daw siyang mga kainan sa mga gilid-gilid ng kalsada, ay kakain siya, no? So, samantala, tayo naman ngayon maghihintay. 60 km air distance yun mga kaamigo. It means isang oras ang liparan nun kung 1 minute per kilometer. So, tingnan natin mga kaamigo. 7:30 start. So, kailangan 8:30 nandito na yung mga kalapate mga kaamigo. 1 minute per kilometer yun ha. Mainit ang panahon mga kaamigo. Tulad nito, nakakasilaw mga kaamigo. Oh, nakakasilaw mga kaamigo, pero wala tayong magagawa. Kailangan nating i-training yung ating mga kalapate. At bukas, bibitawan na natin sila. Kung makakauwi ha, tatlo-tatlo, isa-isa, mga ganon. Bago tayo lumayo sa 100 kilometer air distance o kaya mag 80 to 90 kilometer air distance tayo. So pamahinila na yon mga kaamigo ko. Kailangan makahabol tayo kasi first week of December magsisimula na yung training yata ng BBC Nueva Ecija. Alright. At kailangan makaregister pa tayo dun sa kanilang fan club dahil hindi siya available sa iPhone user. Pang Android lang yata siya mga kaamigo. Ay, hindi ko alam, baka sila Kokoy na lang ang pag-registering ko para kahit pa paano ay mga kaamigo, madali silang makakapag-download nung apps na yan, na iVideo na yan mga kaamigo. So ngayon, waiting tayo sa kalapate at siguradong maya-maya pa naman yung mga kaamigo. Magpapainit-init muna ako ng konti dito at napakaganda po ng ating location ngayon. Ayan, no? Oh, di ba mga kaamigo, sobra init ng panahon mga kaamigo. Kung kaya naman, mga kaamigo, abang-abang tayo sa ating mga kalapate. Pauwian na 8:30 dapat meron na tayong kalapate dito mga kaamigo. Let's go. Ikaw pa rin yan, yung kilala ko noon, yung punong ministro na handang tumulong. Nararapat ka idol na tawaging idolo, kasi totoo legit, mabait kang tao. Nakakatuwa lang minsan naisip ko na punong ministro, para ka pong si Santa. Lagi kang namimigay kahit na hindi Pasko. Ganyan po kabait ang punong ministro. Nagkakalapati lang, wala na akong masabi. Lupit na mga ibon, dalaga niyang kalapate. Siya ay nakakabilib, taong mapagkumbaba. Habang umihigop tayo ng mainit na tsaa sa umagang 7:30 po mga kaamigo, pero napakasikat na ng araw. Nagtsatsa lang tayo mga kaamigo. Time check na tayo, kaka-release lang
7:32 AM mga kamigo. Kaya naman, abang-abang lang tayo. Hanggang 8:30 yan, 1 minute per kilometer yan. Yung lipad mabilis na yon mga kamigo. So, kung mas mapapabilis sila sa 8:30, kung kunyari, dumating sila dito, mga 8:20, mabilis na po yun mga kamigo. Kaya okay na pauwian yun sa ating mga kalapate. O, diba? Yan, nag 7:33 na. So, kung mag-uuwian sila ng before 8:30, it's okay yun mga kamigo. Maganda yung homing ng ating mga kalapate na kahit napahinga nung bumagyo, ilang araw silang pahinga, 2 yata o 3 araw silang pahinga mga kamigo, baka hindi lang. Okay, papakita ko sa inyo kung nasaan tayo ngayon, ano. Nandito tayo sa may road ng La Paz na to, papunta Santa Rosa. Number 58 yung number yan, dyan. So nagpapin ako kay Kokoy kanina nung bago siya mag-release para malaman ko kung tama yung location niya. Ayan siya mga kamigo. Malapit na siya dun sa may NLEX. Ito yung NLEX eh. Ayan, lagpas siya ng Baliwag. Dito siya sa 60 km. Yung Plaridel, sakop ng Plaridel yan mga kaamigo. Ayan, dyan siya. Oh, nawala, yun oh. Ayan, dyan siya mga kaamigo. Paglagpas ng Baliwag, 60 km sa Kabukiran. Ayan, sa highway, tabing highway siya nagpakawala mga kaamigo. Ayan. Pinagtin ko siya dyan kanina mga kaamigo. Yan, okay? So, abangan po natin si Kokoy at si Kokoy, yung mga kalapati natin. Pambihira, medyo matagal-tagal pang antayan nito. 1 oras yun mga kaamigo. So, hanggang 8:30 pa ako dito. 7:37 pa lang. Okay, so yung mga kamigo, patuloy pa tayo naghahantay dito. Sabi ko nga sa inyo, 1 oras na intayan yun. 7:30 kanina tayo nagsimula magantay. Check tayo ngayon. 8:02 pa lang mga kaamigo, pambihira. Kalahating oras pa yung hintay natin dito. So hindi na ako bumaba kasi ako din naman na mahihirapan kung bababa ako. At aakyat pa rin ako pagka dumating yung mga kalapati natin. So sana sabay-sabay na bumalik yung ating mga kalapati dito sa ating loft. At bukas ay gagawin na natin yung dapat gawin. Meron tayong 15 kalapati na natitira dito. Sana kumpleto sila mga kaamigo na dumating. Na dumating sa ating loft. Okay? At yun nga. Ayan. Wala. Ating kaya yan. Bumababa eh. Yan mga kaamigo. Kala ko sa atin na napakabilis nun. Ito, bumabalik yung kalapate yan. Yan, bababa sa 7-Eleven yata. Ayan, sa gasolinahan. Ayan, umikot. Ayun o. May kawayan. Mga kaamigo. Pagod na yung kalapate. Naliligaw na yun. Kawawa naman. Yan o. May dumano, 5 oh. May grisel pa oh. Nag-training din sila 6. Mga kaamigo, time check tayo para malaman natin kung ilang minuto na lang hintayin natin. 8:16 mga kaamigo. At malapit na tayo mag 50 minutes sa ating abangan mga kaamigo. Okay? At yun nga, 1 oras yung aking iniisip na 1 minute per kilometer ang lipad nila, diretso lipad. Pero ang tanong, kakayanin ba nila na diretso ang lipad? Sa ingay ng tambucho ng jeep na ito. Truck pala yun. Grabe mga tambucho. Sobra lakas. Okay, at dahil nga dyan mga kaamigo, ay 1 minute per kilometer ang iniisip ko na lipad nila kung diretso. Napakainit na po mga kaamigo. Tingnan nyo yung haring araw Ayan mga kaamigo, alas 8:16 pa lang. Ganyan kasikat ang araw ngayon. So ngayon talagang wala nang ulap dito mga kaamigo sa Nueva Ecija na makikita sa tapat namin. Nag-aabang na lang tayo ng ating kalapati na pauwian. Kaya hindi ko tinatlo-tatlo, mainit mga kaamigo Mawawala ng inspirasyon yung mga kalapati natin kung tatlo-tatlo Pero sa isang buhos pa neto na isang biglaan, bukas pwede na kung maaga si Kokoy makapagpapawala kasi aabutan ng init talaga mga kaamigo. Alright, so diskarte lang yun, ewan ko, basta naisip ko lang yun, ganun na lang ang gawin natin pasamantala. At tingnan natin kung yung mga kalapati natin na makakauwi sa 1 minute per kilometer. At kung sumobra man doon, wala namang tayong magagawa. Okay lang yun kasi mga kaamigo, training. Ayan, meron na tayong 6 na kalapate, 8. Hindi ko alam kung atin lahat yan. Dito galing, banda. Ayan mga kaamigo, 2, 4, 6, 6, 8, 18 mga kaamigo. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagbablog. Ayan, marami pa yatang dumadating.
mataas yung lipad nila mga ka-amigo. Ayan o, mataas yung lipad nila. Hindi natin napansin, dito sila galing sa mataas na ito. Ayan o. Ayan mga ka-amigo. Suk. Oh. Ayos ah. Si ano to mga ka-amigo, si Tabingi. Ha? Oh. Suk. Ayan mga ka-amigo, dire-diretso lang sila. Meron pa isang tukod na sinundan yung ating mga kalapate. Ayun oh, tutukod oh, yun oh. Sinundan pa nila, kala kasamahan ng kalapate natin yun. Oh, ayan oh, babalik dito yan. Suk. Tuloy-tuloy na pumapasok yung ating mga kalapate mga ka-amigo. Oh, dalawa pala yun, magkasama. Ewan ko kung sa atin pa yun. Suk. Ayan mga ka-amigo, hindi ko na nakita tuloy na pumasok lahat. Dahil yung tinitingnan ko, yung isang kalapate natin, ha? Lumayo. Nakakasabay lang siguro nila yan. Oh, pasok na, pasok. Hindi ko na nabilang kung ilan yung dumating mga ka-amigo. At least mabilis mga ka-amigo kung nakauwi yung ating mga kalapate. Isipin nyo, 7:30 pinakawalan, ha? 8:18 kanina nung dumating sila, o 8:20 na ngayon mga ka-amigo. Kaya mabilis yung pagkakauwi ng kalapate natin mga ka-amigo, ha? Hindi 1 minute per kilometer. Mas mabilis pa doon sa 1 minute per kilometer. Okay? So hindi ko alam kung ilan yung dumating na yan. 6 yata o 8, hindi ko alam. Nalito kasi ako dun sa bababang dalawa, hindi naman pala sa atin. Nagpunta dun sa Kawayan, lumayo. Ngayon, hindi na sila bumalik. So, yun yung sinasabi ko na kailangan lang talaga yung mga kalapate natin malakas ang homing instinct mga ka-amigo. Pero babain na rin natin para sure na makita natin kung sino-sino yung mga kalapate natin doon na dumating. Let's go. Okay, 8 pala yung dumating mga ka-amigo. Ito yung 4. Tapos ito yung 4. 8. Okay? Ayan, dyan muna kayo. Inom muna kayo ng pawis ng dragon ha. Abangan ko pa yung mga kasamahan ninyo dito. Kulang pa tayo ng 7. Ha? Napakabilis itong 8 na ito mga ka-amigo. At yung 1 minute per kilometer baka makuha nung ating ibang kalapate ha mga ka-amigo. So abang-abang lang tayo, 7 pa. Let's go. Pasok na. Hindi pa makababa, malakas-lakas ng konti yung hangin mga ka-amigo. Ayaw pang bumaba. Sik. Aba, matagal ka naman pala bumaba. Yun ang problema. Yan na. Ayan, pasok na. Bilis. Suk. Very good. Ha? Sige, pasok na. Wala pang 1 minute per kilometer nakuha niya yan. Nag-solo lang. Yan ang ayos mga ka-amigo, yung solo-solo umuwing ganyan. Pagka yan nagbitaw tayo ng tatlo-tatlo, ay okay yan. Tingnan nyo mga ka-amigo, nung pumasok siya sa ating trapdoor 827, wala pang 1 minute per kilometer yung nilipad niya. Dalawa dito. Ayan o, meron dumating ang dalawa. Sa atin ito, umiikot mga ka-amigo. Natangay sila ng hangin eh. Yan, doon dapat ang daan. Mga babae natin mga ka-amigo. Pasok na! Mit punong ministro, Lap TV.